Nasa linya na natin mga kapuso si Congressman si Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Siya ang sponsor wing nung budget ng Office of the Vice President. Alamin natin. So yung magdidepensa sa siya plenary. magdidepensa. Yes. Paano yun kung yung head of the agency ay nandepensahan? Kahit sa briefing pa lang. Sa briefing pa lang, paano niya didepensahan itong budget na ito? Si Congressman si Alonto Adjong. Congressman Adjong, good morning. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po, Joel. Magandang umaga po sa inyo. Opo, ang balitang natanggap namin, kayo po ay makikipag-ugnayan, di ba, sa Office of the Vice President para talakayin kung paano didepensahan ito pong budget na ito. First time ba ito na yung mismong head of the agency, ang sinasabi ni VP Sara kahapon, nung isang araw, ang sabi niya, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Yon. First time ba nangyari yan na yung head of agency ayaw depensahan yung kanyang budget? Yes, actually, first time ko pong nakita yun. Although I am a first-termer, no, bago po lang tayo dito sa Congress, first time ko po na nakita yung ganon na flow ng deliberation na hindi sumasagot yung or hindi siya responsive doon sa exact na mga clarifications na gustong tanungin at malaman ng bawat miyembro. So kung tatanungin mo ako, was that a usual occurrence? No, it is not. Okay. Yes. Paano po ang magiging diskarte nyo, Congressman Adyong, pag Kayo nasa ang plenary sponsor, na ito? Oo. Kasi ang bigat ng pagpapaliwanag ngayon ay nakaatang sa inyo. Kasi yung inyong head of the agency na dapat magbibigay sa inyo ng bawat sagot kapag nagtanong na kahit sa plenary, ay sa kanya po dapat magagaling yung mga kasagutan. Ibibigay nyo lang po sa plenary ang kanyang sagot. Well, ako, I hope that I'll be able to be enlightened and be informed with the programs of the Office of the Vice President, what are their priorities and the rationale behind those priorities. Para ultimately kasi ako yung magiging mouthpiece kasi para maintindihan po ng ating publiko, no, ang proseso po diyan. Kaya nga po may pre-budget deliberation tayo para yung mismong proponent, ibig sabihin yung agency na yon, sila pong mag-i-explain sa mga miyembro ng komite. Ngayon, pag-abot po ng plenaryo, kaya kailangan ho natin i-resolve yun, yung mga clarificatory questions. These are mostly clarificatory questions at ma-explain po sa komite, no? Kaya ang rason po doon is pagdating po sa plenaryo, medyo substantially or partially ma-resolve yung mga concerns ng bawat miyembro ng House of Representatives. Naayon na naman yan sa ating konstitusyon, yung check and balances, di ba? So pagdating po yan doon sa sa plenaryo, hindi ho po pwede magsalita ang hindi miyembro ng House of Representatives. That's why you need somebody to explain to the chamber, no, to the entire body of to the entire membership of the House of Representatives, what are these priorities and what are the explanations to be given to each of the member who may have concerns regarding the agency and how they utilize the funding, no. Kaya nga po may sinatawag ho tayong sponsor, no. Dahil yung sponsor na yon, dahil nga doon sa pulisiya na hindi maaaring magsalita sa open session sa plenaryo ang hindi miyembro ng House of Representatives, kailangan ang ahensya, maski appointed man yan or maski cabinet secretary man yan or maski ang Pangulo man yan or maski ang Vice Pangulo man yan, kailangan hindi sila magsalita dahil hindi sila miyembro ng House of Representatives. Para sa That's why OVP, they need a sponsor. So ako yun. Yeah, para sa Ako yun OVP, kasi- ikaw yun. Oh. Yun ang- Pero kung sino ba pumipili ng sponsor? Ganito po yan. Paano ba proseso niyan? Oo. Meron po kasi tayong Committee on Appropriations. Meron po tayong chairman dyan at this time meron po tayong senior vice chair. Ang senior vice chair po natin si Stella Kimbo, ang chairman po natin is si Representative Zaldico. Tapos may mga vice chair po yan kasi sa dami po ng ahensya sa ating birokrasya, hindi ho kaya ng iisang vice chair or isang chairman na maging sponsor. Isipin nyo ho, sa isang araw, 3 ahensya yan. Tapos minsan, umaabot po tayo ng madaling araw ang ating plenaryo.
So hindi posible, it's physically, emotionally, mentally impossible for one person to defend or to sponsor a budget of each agency. And we're talking about numbers. And we're talking about technical terms. So it would be too exhausting to a point na baka magbumigay yung katawan na isang tao na tumayo dyan sa plenaryo sa buong mag-araw at buong gabi. So that's why you need to select each agencies and assign each agency to each of the vice chairman. Ang committee po ang pumipili. Tama Yes, ba? ang committee po. Tama po yan. Ang committee po ng appropriations, ang pumipili po at nagde-designate. Nag-assign po ng ahensya sa bawat vice chairman ng Committee on Appropriation. Tayo po ay naatasan na ma-assign po na mag-sponsor ng pondo ng budget ng Office of the Vice President, ang Department of National Defense, ang Department of Interior and Local Government, ang Marawi Compensation Board. Marami pong maahensya na co-sponsor po tayo. Okay. Hindi lang ho sa Office of the Vice President. This time kasi, ako yung principal sponsor. Meron din ho akong mga co-sponsor. Similar with other agencies. So paano po magiging diskarte nyo nga, Congressman Adyong, kung ang inyong head of the agency na si Vice President Sara Duterte ay ayaw sumagot dahil sabi niya, pinapaubayin na lang daw po sa chamber, meaning sa Kamara de Representantes, ang pag-aproba sa kanyang budget. Pwede bang i-forgo din ng plenary yung pagtatanong sa OVP budget and just approve it as it is? Kaya nga po nakipag-ugnayan po tayo immediately after the suspension po ng kanyang budget deliberation. I immediately approached the Vice President while she was exiting the building. No, I asked her kung posible po na magkaroon kami ng pag-uusap. Hindi kasi alam ko po medyo busy nga po siya at ako rin po ay may mga trabaho din ho tayo apart from yung sa budget. Yung mga staff po namin para at least man lang mag-leveling, maintindihan ng ating opisina, maintindihan natin na kung ano yung mga pina-prioritize na mga programa, and I'm sure lahat naman kasi ng nakasaline item yan, priority nila yan, at magkaroon ho tayo ng substantial na information kung paano po natin ito i-explain. Ano naging tugon? Pagdating po sa plenaryo. Ano Ano po naging sabi? tugon ng VP po? sa inyo? Yeah, well, she's welcoming naman. She's cordial. And she said na, in fact, nagkamali nga po ako. Akala ko yung kasama po niya na si attorney, yung spokesperson pa yung nagsasalita for her. I thought she was the chief of staff. Sabi niya, hindi yan ang chief of staff ko, but we will reach out. And just I think yesterday, the GMA, your station, came out with an article, online article that I think you were able to interview Si Attorney Poa. Si Attorney Poa yes, po. and yes, and nagsabi naman siya, she confirmed that indeed we touch base at least doon sa deliberation, we touch base. Tapos they will coordinate with the office, with my office. Tsaka pwede naman yata, Congressman Adyong, na halimbawa nasa plenary na yung OVP budget. Kailangan nando syempre yung Vice Presidente kasi siya yung head of the agency, pero ang pwedeng magbigay sa inyo ng mga nitty-gritty ng detalye ng kanilang budget, kahit yung chief of staff niya or any other official ng OVP na nakakaalam, not necessarily si VP mismo, tama po? Exactly. That's the purpose of having staff, 'di ba? And employees kasi imposible din naman na lahat ng bagay alam mo. That's why you have to delegate. You have to delegate also work, no? Para at least merong isang aspeto sa trabaho mo administratively na may naka-assign na tao diyan at alam niya kung paano yung opisina yung tumakbo, no? Based doon din sa gusto mo. So, yes, pag sa regular kasi na nakikita natin, pag sa budget, dyan sila nakaupo sa sa likod ng sponsor. At pag may mga detailed information na kailangan malaman ng mga membro at itaan nila ito sa katanungan, of course the sponsor would have to consult the agency. Anong sagot nito para ma-explain natin sa kanila. Ganun ho yung proseso. Kung ang sinasabi lang ninyo, the head of the agency should defend the budget, no? Yung budget ng kanyang ahensya. Pagka ganito yung postura pa rin ng ating VP, yung pinaubayan na lang nila sa inyo without ayaw niya magpatanong, ayaw niya magtanong, ayaw niya magpatanong, ayaw niyang sumagot. Anong worst case scenario dito, Weng? Kung anong magiging worst case scenario dyan? Tsaka makaka-apekto ba yung naging actuations ng Vice Presidente sa budget briefing pagdating sa plenary?
Unang-una, hindi ang House of Representatives kasi hindi kami involved sa preparation ng budget. Ibig sabihin, hindi ho kami ang nagsasabit ng priority. Bago ho ma-submit sa legislature, and we're talking about the two chambers, the House of Representatives and the Senate, bago po sa amin matanggap ang National Expenditure Program, yung proposal na pondo ng gobyerno, nagkaroon na po yan ng proseso sa executive branch. Yes. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay uupo at isasubmit nila. Magre-request ng DBM kung ano yung gusto nyong pondo kasi based doon sa fiscal space na sinatawag natin at i-approve ng DBM o yung sinasabi nating DBCC. Diba? Doon sila mag-uumpisa. Kung titingnan nila kung yung hinihingi ng pondo ng bawat ahensya ay within the fiscal space, yung kung ano ang meron Yes, po. at ano ang pupwedeng paggastusan ng gobyerno. So, ibig sabihin, kailangan yung agency na yan ay mag-explain. Kasi pag ang position po pag ganun ho ang ating na depende na ho sa iyo yan, iniiwasan ho natin na kami ho ang mag-interpret. Kami ho ang mag-interpret ng priority because that we were not involved in the preparation of the budget. So Yes, we do not know. We Okay. do not know why are these being classified as priority, why are these programs listed and the NEP. So we cannot interpret on our own. Kasi Okay. kung sasabihin nyo, depende na po sa inyo yan, syempre, merong clarificatory questions, may mga hindi pagkakaintindi. Hindi naman na ho natin naiintindihan yung minsan. So yung, sinasabi yung ninyo kung hindi maaaring hindi siya sumagot. Yes, pagdating sa plan. That's the point. Oo, That's kailangan the sumagot point. siya. Okay. Oo. That's the Sige. point. Okay. Kasi ultimately, although it's within our mandate to approve, but we also need to ask the executive branch and all agencies in the government, in the bureaucracy, what are the priorities and what is the target? Kasi nga, yung ginagawa po ngayon natin sa House of Representatives is not really something whimsical or something that we just adopted, no? Oo. Ito po yung pagprinsipyo ng check and balances, no? Tama po yan. Alam po ng mga kababayan po natin yan. Exactly. Kinakailangan Oo. ninyong busisiin po yung budget. But in the meantime siguro, hanap pa tayo ng mga pagkakataon para mas lubos na mapag-usapan ito, Congressman. Pero in the meantime, salamat po sa oras niyo. Mag-ingat po kayo. Yes, Magandang sir. umaga Thank you. po. Thank you sa Maraming oras salamat po. po. Thank you po. Good morning. Si Congressman Alonto Adjong, ang sponsor ng OVP budget, mga kapuso. Worst